Yung tumitingin ka lang habang nag-uusap kayo. Ano? Eye to eye contact, di ba? Nabanggit ni Mr. Bong? Hindi rin. Haba ng oras nyo, hindi nabanggit lahat. Okay. Yung tumanggap ka ng padala. Nabanggit. Siguro nabanggit, no? Hindi rin. Tapos, inupiran ka na ganito kalaking halaga. Kasi sabihin sa'yo, magkaibigan naman tayo eh. Long time no see, di ba? O ngayon, akong bahala sa'yo. Yung ibibigay ko sa'yo, mas mahigit pa kaysa kikitain mo sa loob ng 2 taon. Dito ka na sa Pilipinas. Kung ayaw mo, ipadala ko lang, balikan na agad. Gusto mo mag-ano doon? Mag-resign sa trabaho. Ay, ang problema, may pinirma, no? Oh. Okay lang kung nakarating ka doon. Ay, kung nahuli ka sa airport sa Pilipinas, problema, tama? Bakit? Ano bang laman ng padala mo? Mga kontrabando. No? Kahit pira nga eh. No? Kahit pira nga eh. Pag nahuli ka, problema pa rin. No? Mahigit 50,000. Okay. Nabanggit? Hindi rin. Bakit ko alam yung sa part ni Mr. Bong? Kasi yung part niya is part ko rin. Na? Yung part ko, hindi niya part. No? Siya signatory ng certificate. Signatory din ako. Accredited facilitator ng UWA. Accredited din ako. Kaya lang pagdating sa part ko, itong pinakamahirap. Bakit? Hindi po pwede pasukan kahit sinong pidus. Kasi ang part ko is welfare assistance just in case of emergency. Yung inasam-asam mo ngayon na okay kapag dating doon, di ba? Pagkatapos, lahat ng pinirmahan mo pala hindi nasusunod. No? Problema hindi. Yung sa pag-aakala mo, after mo magpidos, no? Sure na makaalis ka na. Yung pala, hindi ka pa rin makaalis-alis. No? Bakit sabi ng iba? Ganun pala yun. Hindi lahat na nagpipidos ay nakakaalis. Hindi lahat nakakaalis. Kaya dapat maninigurado. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Hindi niyo pa ako kilala, magpapakilala na ako. Kasi alam ko, ang iba dyan, gutom na, gusto nang umuwi. No? Pagbigyan ko kayo makauwi. Pero, bago kayo umuwi, bubusugin ko na kayo ng ano? Ano? Sabi ng isa kapon, hangin. Bubusugin mo na kayo ng kunting kalaman. Dapat ang isang OFW, pag nagpidos, alam niya na. Dapat ang isang OFW, pag pumasok sa pagiging larangan buhay OFW, dapat alamin mo kung ano ang pinasok mo. Kaya ako'y magpapakilala. Lahat ba may ballpen? Meron? Okay. Isulat mo ang pangalan ko. Pero tingnan natin kung may isulat nyo. Kasi kadalasan, nagpakilala na ako, hindi pa rin may sulat-sulat ang pangalan ko. Tingnan ko lang yung alertness mo. Kasi after ko dito, mag-i-exam pa ako, 1 to 50 items, ang passing score 149. Pag hindi ka pumasa, ibig sabihin, wala kang natutunan sa lahat ng lecture kanina ni Mr. Bong. No? Pag hindi ka pumasa, anong mayari? Walang certificate. Ako yung pinakahigpit dito. Nag-i-exam pa. Ang tanong, mag-exam pa ba tayo mamaya? Hindi na. Huwag na, sir. Okay. Huwag na. Okay. Tingnan natin kung may isulat yung pangalan ko. Pero may Mrs. Sambar ko sa tangkol sa dala may Pilipinos, Monday hanggang Saturday, nandito po kayo may ibalita ng Mrs. Sam, dito kami dito sa napagandang mga services para sa inyo. Ang ibalita ng Mrs. Sam, ano naman ang services na lagi mong sagot dito? Mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Sulat hindi. Hirap ko. Yan ang sinasabi ko.
Kumuha ka na ng ballpen. Sound lang yun, sound lang yun. Hindi mo pa rin naisulat. Saan lang naisulat mo, sir? Problema mo yan. Okay. Pangalan ko, Sam. No? Sa probinsya, pangalan ko Samuel. No? Nung pumunta ko ng Manila, sabi ko kailangan kunting level up naman. Yan, nung pagdating ko ng Manila, susunod na ko. Ang ginawa ko, sa pangalan Samuel, ginawa ko Sam. Ayos ba, ma'am? Ikaw, ang pangalan mo, ma'am? Okay. Sam Carbosa ng aming Papitos. No? Yan. Sorry. Sino mga ex-abroad dito? Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 4. First timers. Taas yung mga kamay. 5. Sa'yo dito mataas ang kamay. Ano kayo? 4. 5. No? Okay. Actually, hindi ko nagbibilang. Sabi niya, parang hindi siya nagbilang. Totoo nga, hindi ako nagbibilang. Ang ex-abroad 4, ang first timers 5. Kung i-times ko yan, 4 times 5 equals 20. No? Okay, 20. 4, 5. Ang hindi tumaas ng kamay. Ilan? Sila yung, di ba, 20? 4, 5, 6. So, 26 kayo lahat. Nandito ngayon. Sabi niyo pa, ang galing niya. Okay, concentrate. Sir, bakit ka nagtatanong kung sino ang first timer, sino ang ex-abroad? No? Sunod ng katanungan, ito ang itatanong ko. Kaya dapat maging ready kayo, ha? Magtatanong lang. Ex-abroad. Masarap buhay o FW hindi? First timers. Narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Hindi. Nung marinig ng mga first timers, ha? No? Hindi ko kayo tinatakot. Pagdating sa part ko, walang takutan. Kailangan lang may matutunan ka. Kasi baka may super excited ka ngayon. Kasi ito na nagpitos ka na, akala mo okay ka na. No? Guys, makinig. Hindi malayo ang pagiging buhay OFW. Kaya kung bakit ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. First timers. Ang tanong, tuloy, hindi. Siguraduhin mo. Tuloy. Magtanong ulit. Tuloy hindi. Tuloy. Bakit hindi? Sino yung ex-abroad na umabot 20 years sa labas sa bansa? 20 years. Wala. 15 years. Mayroon 10 years. Yes. Okay, sir. 10 years. 13 years. Okay, sir. Kamusta? Yung pagiging buhay OFW sa labas sa bansa? Hindi maganda. Sir, punta ka dito. Kasi ikaw ang bida ngayon. Sabi ng iba dyan, kulit ng speaker na to ah. Upo ka dyan, sir. Ikaw ang interrogate ko ngayon. Sa loob ng 13 years, may naipon ka. Alam mo konti sa Buti naman. Ano ang napunta? lupa At sakyan. Sa Nakapaaral. kahit pa paano. Sir, may asawa kang umalis ka. Meron sa. Ngayon may asawa ka pa rin. Di pa lang bumalik sa. Iba na. Ilan na yun? Ilan na? Walang sa. Pangalawa ka lang. Ilan ang anak mo? Isa lang sa. Isa lang. So ngayon, ilan ang asawa? Isa pa rin sa kasi Isa pa rin. Yan, paano? Bakit? Nawala kayo ng set? Sumakabilang bahay sa. Suma sa kanilang bahay. Sumakabilang bahay. No. So ate sir, ilang anak po sa kanya? Isa lang sa. Isa lang. Sa pangalawa? Wala sa. Wala na po. Okay. Dito sa ladies, mayroon? Single ma'am. Ma'am, ilan ang anak mo? 3. Pangilang balik mo na sa labas sama-sama? First time. Fresh time. 3. Wala kang sawa? Hiwalay na. Hiwalay, bakit pinag-hiwalay ba? Ayaw kong tumino. Ha? Ayaw kong tumino. Ayaw tumino?
Gusto mo matino? Matino to. Okay! Ma'am, paalis ka na. Ay, grabe. Sir, bakit sinabi mo hindi masarap buhay kay Kilo dito? Isa lang sir. Isa lang. Wala yung asawa dyan, wala pa anak sir. Buti hindi ka nagharap ng iba doon. Hindi na sir. Hindi masarap. Kasi, naranasan mo ba sir na nagtatrabaho minsan pagod na? Minsan nadidilid pang sahod. Oo, sir. Naranasan mo? Ang tawag doon sir, ATM eh. 18, After 3 months. you know. After 3 months daw guys, ang sahuran. Asawa. Pag alis mo, pagdating mo doon, pinirmahan mo. Sigurado ka ba? Pagdating mo doon, kung mangyayari siya, nangyari kay sir, 3 months after, sakat ka sa sahod, masarap buhay mo, hindi. Hindi. Lalo kung may anak ka, pinapakain ng tama. May magulang naman ma'am, di ba? Kunin mo ng number ko. Kasi pag may problema, pwede ka naman mag-text. Actually, nagbibigay din talaga ako ng number. Ayan, magtatanong ako. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign ng kontrata, ha? 7. Sino hindi nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 8. Mas marami pa rin ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Guys, concentrate. Sana yung 100% mo hindi mababawasan. 100% kanina kasi tuwang-tuwa ka rin, ba? Tapos may isi-isi na, may mga benefits pa, tama? Dito sa part ko, magkabawasan tayo. Tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo ng 100%. Ayon sa batas, isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi niya ba, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami wala pa? May ibig sabihin, pag nangyari sa'yo, bawas ng 20% ang excitement mo. Ang natira is 80%. At dapat after na mag-sign ng kontrata, sisiguraduhin pag nakapagpidos na, magpidos. Then after na magpidos, sisiguraduhin makaalis na. Bakit? Nasa batas. Ang isang OFW mo lang mag-apply at abisahan, dapat 60 to 90 days prior dapat na-deploy na siya. Anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ni ba dyan, patay tayo nito. Sir, ikaw, ilang buwan ka na mula naghintay? Hindi mo na masabi-sabi. Bakit? Yan ang nasa batas. Kung nangyari sa iyo, another 20% ang mababawas doon. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka kailangan makalis? Kasi may nakapagbayad ng placement fee. Kung salary mo is, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba dyan, ha? Bakit sa akin? Sobrang laki. Malaki talaga. Malaki talagang sa'yo na binigay. Kasi baka marami kang pira. Nangyari man sa'yo, normal lang. Another 20% ang mababawas doon. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni iba, ha? Agency? Bakit kami? Sa Jollibee. Nadala ka ni Madam. Nadala ka lang sa magandang pananalita. Matamis. No? Na pananalita. Kung nangyari sa iyo, dapat sa loob ng agency. Kung nangyari sa iyo, another 20% ang mababawas. Ang natira sa excitement mo, 20% na lang. At dapat, pag nagbayad ka, ay mayroong kakulang resibo. Sabi ni iba, ha? Resibo. Bakit kami wala? Another 20% ang mababawas doon.
Ang natira is 0%. Problema hindi. Problema. Ang tanong. First timers. Tuloy hindi. Mahina. Tuloy hindi. Tuloy. Isa pa. Mas lalong. Tuloy. Tuloy. No? Tuloy. Bakit? Lahat ng problema may solusyon naman eh. No? Anong silbi na nandito ako? No? Sabi ni Mr. Bong kanina, yan ang makakatulong sa inyo. Maniwala ba kayo na ako makatulong sa inyo? Wala ka hindi. Sabi ni Bong, malay ko sa'yo. Parang tanong ka naman. Yun sa pagkaalam mo. No? May solusyon. Hindi ka na pag-sign ng kontrata, baka advance videos ang ginawa ng agency mo, kaya ka nandito ngayon. Masalamat ka sa agency mo. Sabi mo, ma'am, salamat. Nag-videos nyo kami ng advance. Wala palang para. Hindi, advance videos kasi malayo pang pinanggalingan ng iba. No? Ayaw na lang pahirapan kayo pabalik-balik. Anong gagawin? Sa nangyari sa inyo, sa nabanggit ko, dapat alam ng agency yan. Bakit? Sa ngayon, napakaraming gumagamit ng pangalan ng agency. Gumukuha ng malaking halaga. Yung bibilugin ang ulo mo. No? Basta, pag may nakausap ka dyan, huwag kang maniwala ha. May sabi tutulong dyan sa'yo, huwag ka talaga. Huwag kang maniwala dyan. Ako lang katulong sa'yo. Basta magbigay ka lang ng ganito kalaking halaga, sure na sure. Ano? Biktima ka na. No? Makakaalis ka na. After magbigay, doon mo na ma-realize. No? Doon mo na ma-realize. Sabihin mo, sayang, hindi ko nakuha ang number ni Mr. Sam. Sana kung nakuha ko, nabawi ko ng pira ko ngayon. Di ba? Katulad, nung sa mga taga-Batangas, 168,000 bawat isa papuntang Pulan, Canada. May ibang lugar, may Malaysia na Africa. Yung pala, hindi naman totoo. Sunod, 35,000 bawat isa. Nung nauna, nasa 20 sila. Na? Palitan yan eh. Kasi yung 2006 may inaksyonan ko, ang dumali, kernel pa no. Magkano? 150,000 din isa, pero marami sila. Ilan sila? 150. OFWs. Sila yung mga underboard, no? Mga fresh graduate, mga nurses at saka mga seafarers. Rinap ang opportunity papuntang kanila. Kaya lang, walang nangyari. In short, yung bumiktima, isang retired colonel, nakipagtulungan sa akin. Nung mapakilala sa akin, I'm a retired colonel. Kinamayan ako. Sabi ko, sabi ko naman, I'm a columnist. Reporter. Nakiusap. Pare, baka pwede tayo dito. Natanggal ng yabang. Bakit? May kulong ko ba sa dyaryo? Sabi ko, ito po. Ako po si Latigo ng bayan. Na? May sa radyo ka ba? Sabi ko, pag nag-radyo ako, babatiin kita, lahat mabubulabo, madadali ka. Nagbabalita ako ng lahat ng pangyayari dito sa Pilipinas hanggang sa labas ng bansa. Lahat ng pangyayari, victims of illegal recruitment sa labas ng bansa, no? Mga problema ng mga OFWs, lagi nakalive yan sa radyo. Pag sinabi mo, sa mga ito si Maka 141, araw ko natin, pila na may tulong lakas, 50,000 watts, DWIC! Ako po yan. Sa isang radyo ako pag narinig mo, pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RH News sa Mitrawasa ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng bayan. Kaya dapat ingat mga guys. Kung nangyari sa'yo kanina, yung mga nabanggit ko, may ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. Bakit? Anong batas ang nalabag? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat magiging maingat. Nangyari man sa'yo, i-inform ng agency mo. Nangyari pa lang sa Pilipinas. Bakit? Pag hindi mo na-inform at nahuli yun sa labas, no? Pag nakulong ang suspect, yung kausap mo sa loob ng agency madadamay pag hindi sila na-inform. No? Kasi bakit? Hindi pwede nung itanggi na hindi namin kilala yun eh.
Ay, biktima na hindi mo kilala. Ginamit ang pangalan ng agency, pati pangalan mo. Bakit? Anong maging kaso niya? Accessories of the crime. Kaya dapat magiging maingat. Ano man ang mayari, kausapin sila para hindi madami. Kawawa naman ng agency. Sa mga pagbabago, pagdating sa labas ng bansa, i-inform din po ang inyong agency. Pag-iusapan ng maayos, wala ka ngayong ibang lalapitan, agency mismo. Bakit? Sila po ang naging tulay sa inyong pag-alis. Tama? Wala, hindi kahit sino. Kahit sinong sabihin mo, wala pa rin yan. Tingnan mo yung nangyari sa Kuwait. Sumbong dito, sumbong doon. O, pati agency, pabagal-bagal, nagsara na damay, maraming nadadamay. Ang gawin nyo, inform agad ang agency, hindi yung counterpart, yung dito na agency sa Pilipinas. Pag medyo nahirapan ko mag-inform, kumontak, tumawag, may number ako na ibibigay sa inyo. Yung 0948-0939-970, 0948-0939-970, at 0963-513-5480. Yes? Ano? Gusto niyo bang madala? Gusto madala number na yan? O, gusto niyo, pag may tumawag kayo, may action, sa mabilis na pamamaraan at hindi na kailangan magbayad ka ng abogado o punta kung saan-saan ang pamilya mo pagkatapos gagastos ng libo-libo, pagkatapos walang assurance lang naman pala ang paghingi mo ng tulong. At pag nakarating na sa abogado, natalo ka na, magbabayad ka pa rin. No? Diyan libre ang servisyo. Gusto niyo ba dala ang number yun? Yes. O taas yung mga kamay. Sinong gusto? Taas yung kamay. Thank you. Sinong gusto umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Thank you. Huwag mahiya. Sinong gusto umuwi ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Yan ang gusto ko sa inyo. Lahat kayo. Positibo. Positibo. Ha? Ano man ang mangyari, nandyan pa rin kayo. Gusto niyo